Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, sa mga sandaling ito, sa gitna man ng inyong mga gawain o sa katahimikan ng inyong pamamahinga, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay ang tiwala. Ngunit paano kung ang pundasyong ito ay unti-unti nang binubulok ng mga munting kasinungalingan? Hanggang kailan kayang magbulag-bulagan ng isang pusong nagmamahal para lang mapanatiling buo ang pamilyang kanyang pinapangarap? Ang amoy ng bagong saing na sinangag at ang halimuyak ng kapeng barako ang unang gumising sa diwa ni Hiraya. Linggo ng umaga, ang paborito niyang araw sa lahat. Ito ang araw na buo sila, ang araw na ang mundo niya ay perpekto. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na huwag magising ang kanyang asawang si Silas na mahimbing pa ring natutulog sa kanyang tabi. Sa halos 10 taon nilang pagsasama, hindi pa rin nawawala ang kilig sa puso ni Hiraya tuwing pagmamasdan niya ang maamong mukha nito. Si Silas, ang kanyang mabait, responsable at mapagmahal na asawa. Isang tinitingalang veterinaryo sa kanilang baryo sa Masilaw, ang haligi ng kanilang tahanan. Nginitian niya ito bago maingat na tumayo at lumabas ng kwarto. Naabutan niya sa sala ang dalawa niyang anghel. Si Bituin, ang kanyang 8 taong gulang na panganay, ay seryosong nagbabasa ng libro habang ang 5 taong gulang niyang si Kael ay abala sa paglalaro ng mga sasakyan nito sa sahig. "Good morning mga anak," malambing niyang bati. "Morning mama," sabay na sagot ng mga bata. Tumakbo si Kael para yumakap sa kanyang mga binti habang si Bituin ay nag-angat ng tingin at ngumiti. "Ang aga ninyo ah," sabi ni Hiraya habang ginugulo ang buhok ni Kael. "Halika kayo. Tulungan niyo si Mama maghanda ng almusal, gisingin na rin natin si Papa." Ang mga sumunod na sandali ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Puno ng tawanan ang kanilang maliit na kusina. Si Silas, na bagong gising at medyo magulo pa ang buhok, ay kiniliti ang mga bata, habang si Hiraya naman ay nagsasalin ng mainit na tsokolate sa kanilang mga tasa. "Ano ba, Silas? Mamaya na yang harutan. Lalamig ang pagkain." Natatawang saway ni Hiraya. Ngunit sa loob-loob niya, ito ang musika sa kanyang pandinig. Ito ang pangarap na binuo niya. Ang pamilyang ipinagpapasalamat niya sa Diyos araw-araw. "Mahal ko para sa'yo," sabi ni Silas, at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Hinalikan siya sa noo. "Salamat sa masarap na almusal," gaya ng dati. Umupo sila sa hapagkainan, isang larawan ng perpektong pamilya. Nagkukwentuhan tungkol sa eskwela, sa mga alagang hayop sa klinika ni Silas, sa mga plano nila para sa araw na yon. Para kay Hiraya, wala na siyang mahihiling pa. Ngunit ang perpektong larawan ay biglang nagkalamat. Sa kalagitnaan ng kanilang tawanan, tumunog ang telepono ni Silas. Isang tingin lang sa screen ay tila nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Naging seryoso ito. "Excuse me lang, mahal," anya at tumayo para sagutin ang tawag sa may bintana. Medyo malayo sa kanila. Pinilit ni Hiraya na huwag itong pansinin, ngunit hindi niya maiwasang marinig ang pabulong na pakikipag-usap ng asawa. "Oo. Sige. Emergency? Anong nangyari?" "Prolapsed. Kailangan ng C-section ngayon na." Sige, papunta na ako." Bumalik si Silas sa mesa, ang mukha ay gusot na sa pag-aalala. "Mahal, pasensya na. May emergency lang sa kabilang bayan. Isang aso, manganganak, komplikado. Kailangan ako doon." Agad na nawala ang ngiti. Nawala ang ngiti sa mukha ni Hiraya. Napalitan niyo ng pamilyar na pagkadismaya. Isang maliit na kirot na pilit niyang winawaksi. "Ngayon na? Pero linggo ngayon, Silas. Family day natin." "Alam ko, Hira.
at sobrang sama ng loob ko. Pero buhay ng alaga ang nakasalalay dito. Babawi ako, promise. Dalian ko lang talaga, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tumango na lamang si Hiraya. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Ganoon naman talaga kapag veterinaryo ang asawa mo. Walang pinipiling oras ang emergency. Yun ang laging sinasabi ni Silas. Yun din ang laging sinasabi niya sa kanyang sarili. Sige na, kumain ka na muna bago ka umalis. Sabi na lang niya. Pilit na pinapasigla ang boses para sa mga bata. Mabilis na nag-ayos si Silas. Habang nagsusuot ito ng sapatos, napansin ni Hiraya ang pagmamadali nito, ni hindi na nito tinapos ang kanyang kape. May kung anong bumabagabag sa isip niya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Matapos magpaalam sa mga anak at humalik muli sa kanya, narinig na lang nila ang ugong ng motor ni Silas palayo sa kanilang bahay. Naiwan si Hiraya na nakatingin sa labas. Ang perpektong umaga ay nabahiran ng biglaang lungkot. Para maibsan ang nararamdaman, naisipan niyang linisin ang garahe. Nang mapadaan siya sa motor na ginagamit ng asawa niya para sa mga emergency, napansin niyang medyo madumi ito. Bilang isang mapagmahal na asawa, kumuha siya ng basahan para punasan man lang ito. Habang pinupunasan niya ang upuan, may nahagip ang kanyang mata sa ilalim. Isang maliit na bagay na kumikinang. Kinuha niya ito. Isang mumurahing hair clip na kulay pink, pambata. Kumunot ang noo niya. Hindi ito sa kanya. Mahaba at itim ang buhok niya. At hindi siya nagsusuot ng ganitong klaseng sipit. Hindi rin ito kay bituin. Mas gusto ng anak niya ang mga headband. Saan galing ito? Pilit niyang inisip. Baka sa isa sa mga kliyente ni Silas? Isang batang may dalang tuta? Siguro, marahil. Ngunit bakit parang may mali? Bakit may kung anong malamig na gumapang sa kanyang sikmura? Itinago niya ang hair clip sa kanyang bulsa. Buong araw, sinubukan niyang alisin iyon sa kanyang isip. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik. Isang maliit na bagay, isang mumurahing sipit. Pero naging simbolo ito ng isang pagdududa na nagsisimula ng mamuo sa kanyang puso. Gabi na nang umuwi si Silas, pagod na pagod. Gaya ng dati, puno ito ng kwento tungkol sa matagumpay na operasyon. Nakinig si Hiraya, tumatango, ngumingiti. Ngunit ang isip niya ay nasa maliit na bagay sa kanyang bulsa. Naghintay siyang makatulog ang mga bata. Nang silang dalawa na lang, ang gising sa sala, inilabas niya ito. Mahal, panimula niya, sinubukang gawing kaswal ang tono. May nakita ako kanina sa motor mo. Ipinakita niya ang hair clip. Tumingin dito si Silas at sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng gulat na agad ding nawala. Ngumiti ito ng maluwag. Yan ba? Baka nahulog ng anak ng kliyente ko kaninang umaga. Ang kulit nga ng batang yun. Hinahabol yung tuta niya sa buong klinika. Kinuha ito ni Silas mula sa kanyang palad. Lumakad papunta sa basurahan at itinapon ito. Hayaan mo na yan. Basura lang yan. Ang kanyang reaksyon ay sobrang bilis, sobrang simple, sobrang perpekto. Naging lohika lang lahat. At dahil doon, si Hiraya ang nakaramdam ng hiya. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa pag-iisip ng masama sa kanyang asawa. Pasensya na, mahina niyang sabi. Nagtaka lang ako. Wala yon. Mahal ko, sabi ni Silas. Niyakap siya ng mahigpit. Alam kong pagod ka lang. Halika na. Matulog na tayo. Nagpatangay si Hiraya sa yakap nito. Pilit na pinapaniwala ang sarili na lahat ay ayos lang. Na ang lahat ng kanyang pagdududa ay bunga lang ng pagod at pag-aalala. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Silas sa kanyang tabi, hindi mapakali si Hiraya. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagbalik niya sa kwarto, iniwan ni Silas ang kanyang telepono
Sa ibabaw ng side table, bigla itong umilaw. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Hindi sinasadyang nabasa ni Hiraya ang nakasulat sa lock screen. Mga salitang tila sinaksak ang kanyang puso at nagpatigil sa kanyang paghinga. Kilalanin mong mabuti ang asawa mo. Ang mga salitang yon ay tila mga pako na bumaon sa sahig na kinatatayuan ni Hiraya. Kilalanin mong mabuti ang asawa mo. Hindi ito isang simpleng text message. Isa itong babala. Isang tinig mula sa dilim na naglalayong sirain ang kapayapaan sa kanyang mundo. Nanginginig niyang ibinalik ang telepono sa side table kasabay ng maingat na paghiga pabalik sa kama. Ngunit ang pagtulog ay naging imposible. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Bawat paghinga ni Silas sa kanyang tabi, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayoy parang isang paalala ng posibleng pagkukunwari. Ang mumurahing hair clip, ang biglaang emergency sa araw ng linggo, ang sobrang bilis at plansadong paliwanag. At ngayon, ang mensaheng ito, ang mga ito'y maliliit na piraso ng isang palaisipan na ayaw buuin ng kanyang isip dahil natatakot siya sa kung anong larawan ang maaaring mabuo mula rito. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita, isang nakakabinging bulong na hindi niya mapatahimik. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na maging normal. Naghanda siya ng almusal, tinulungan ang mga anak na mag-ayos para sa eskwela, at hinalikan sa pisngi si Silas bago ito umalis papuntang klinika. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May isang mabigat na ulap na nakalukob sa kanyang puso. Nang maihatid na niya ang mga bata sa Masilaw Elementary School, kung saan siya rin ay nagtuturo, hindi siya mapakali. Sa kalagitnaan ng kanyang libreng oras, hindi na niya natiis. Lumabas siya at tinawagan ng kaisa-isang taong mapaghihingahan niya ng sama ng loob. Ami. Bungad niya sa kaibigang si Amihan, ang boses ay nanginginig. Hira? O bakit parang iiyak ka na dyan? Agad na tanong ng matalik na kaibigan. Kilalang kilala siya nito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Amihan, isang tunog ng pag-aalala. Nasa school ako ngayon, pabulong na sabi ni Hiraya. Ami, gulong-gulo ang isip ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang hair clip, ang paliwanag ni Silas, ang text message mula sa hindi kilalang numero. Habang nagsasalita siya, para siyang isang pasyenteng naglilista ng mga sintomas, umaasang makakakuha ng tamang diagnosis mula sa kanyang kaibigan. Sa kabilang linya, tahimik lang na nakikinig si Amihan. Hindi siya sumasabad. Hinayaan niyang ilabas ni Hiraya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ano sa tingin mo, Ami? Prank lang ba to? Baka may galit lang sa akin o kay Silas? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-asang sanay iyon na nga lang ang sagot. Hira, mahinahon, ngunit seryosong sagot ni Amihan. Ayokong maglagay ng kung ano sa isip mo, pero matagal na akong may napapansin. Tanda mo nung anniversary ninyo. May emergency din siya, di ba? Nung Pasko, halos hating gabi na umuwi dahil may tinulungan daw na delivery ng baka sa kabilang baryo. Laging may dahilan, Hira, at laging magaling ang mga dahilan niya. Ang bawat salita ni Amihan ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Totoo. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Ngunit lagi niyang pinipiling huwag pansinin ang mga yon. Lagi niyang pinipiling maniwala. Pero trabaho niya yun, Ami. Katwiran pa rin niya. Kahit sa sarili niya'y mahina na ang paninindigang iyon. Mahirap ang trabaho ng vet. Alam ko, sagot ni Amihan. Pero ang tiwala. Hira, hindi yan basta-basta binibigay. Kailangan mong pakinggan yung kutob mo. Hindi yan nananahimik ng walang dahilan. Kung ako sa'yo,
Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, maghanap ka muna ng pruweba. Huwag kang maniwala sa text. Maghanap ka ng katotohanang mahahawakan mo. Ang payo ni Amihan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang emosyon. Tama ito. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi siya pwedeng mabuhay sa ganitong pagdududa. Pag-uwi ni Hiraya ng hapong iyon, may bago ng determinasyon sa kanyang puso. Hinintay niyang maligo si Silas. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang mga kamay. Sinimulan niyang halungkatin ang mga gamit nito. Una niyang tiningnan ang pitaka, pera, mga resibo mula sa gasolinahan, mga lumang business card, walang kakaiba. Sunod ang bag na gamit nito sa trabaho. Mga gamot ng hayop, stethoscope, medical records, walang kahina-hinala. Sinubukan niyang buksan ang telepono nito, pero nagulat siya. May bago itong password. Dati, alam niya ang password nito, ang kaarawan ng kanilang panganay. Ngayon, hindi na. Tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Aalis na sana siya sa kanilang kwarto nang may maalala siya. Ang bulsa ng pantalon na suot nito kahapon na nakasampay sa likod ng pinto. Mabilis niya itong kinuha at kinapa. May isang lukot na papel sa loob. Isang resibo. Ngunit hindi ito ordinaryong resibo. Galing ito sa isang sikat na restaurant sa bayan ng Santa Rosa. Isang bayang halos 1 oras ang layo mula sa Masilaw. Ang petsa noong nakaraang Sabado. Ang araw na sinabi ni Silas na buong araw siyang nasa isang seminar sa kabilang direksyon. At ang pinakamatinding detalye sa lahat, covers 2 para sa 2 tao. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hawak na niya ngayon ang isang piraso ng katotohanan. Isang kasinungalingan na nakasulat sa papel. Buong gabi, habang kumakain sila ng hapunan, hindi maalis sa isip ni Hiraya ang resibo. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ni Silas, ang bawat ngiti, ang bawat paglambing. Lahat ng ito'y tila isang malaking pagpapanggap na. Nang matapos silang kumain at habang nanonood ng TV, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Silas, panimula niya. Sinisikap na maging kalmado. May nakita akong resibo sa pantalon mo. Galing sa La Serena sa Santa Rosa. Akala ko ba nasa seminar ka sa San Pablo nung Sabado? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Silas. Ibinaba nito ang remote control at tumingin sa kanya. Tila nag-iisip. Ay, oo nga pala. Sabi nito sa isang napakakalmadong tono. Doon ko na-meet yung bagong supplier ko ng mga bakuna, si Mr. Chua. Taga Maynila pa kasi. Yun, doon lang daw siya pwedeng makipagkita. Matanda na Hira. Mahirap para sa kanya na bumiyahe pa hanggang dito sa atin. Ang paliwanag ay perpekto, masyadong perpekto. Walang kabang bakas sa boses nito, walang pag-aatubili. Napaka-natural ng pagkakasabi nito na si Hiraya na naman ang nakaramdam ng pagiging masama. Para siyang isang asawang selosa na walang basihan. Para siyang isang kontrabida sa sarili nilang kwento. Bakit mo natanong, mahal? May problema ba? Tanong ni Silas at sa mga mata nito ay may bahid ng pag-aalala. O yun ang gustong ipakita nito sa kanya. Umiling si Hiraya at pilit ng ngumiti. Wala naman. Nagtaka lang ako. Pasensya na. Okay lang, sabi ni Silas at hinapit siya para sa isang yakap. Masyado ka lang sigurong napapagod sa eskwela. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Ikaw lang ang mahal ko. Muli, nagpadala si Hiraya. Hinayaan niyang lunurin ng mga salita nito ang kanyang mga pagdududa. Siguro nga paranoid lang siya. Siguro ang text message ay gawa-gawa lang ng isang taong naiinggit sa kanila. Maya-maya, tumayo si Silas. Maliligo lang ako saglit, mahal. Medyo nangangamoy gamot na ako. Tumango si Hiraya. Naiwan siyang mag-isa sa sala. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na tama si Silas at mali ang kanyang mga hinala.
Ngunit ang kapayapaan ay mailap. Iniwan ni Silas ang kanyang telepono sa ibabaw ng center table. Ilang sandali lang, habang naririnig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, umilaw ang screen ng telepono. Hindi niya sinasadyang mapatingin dito. Isang mensahe na naman ang lumitaw sa lock screen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa isang hindi kilalang numero. May pangalan, M. Vega. At ang mga salitang kasunod nito ay tila isang malakas na sampal na gumising sa buong pagkatao ni Hiraya. Winasak ang lahat ng natitira niyang pag-asa at binuksan ang pinto sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Miss ka na ni Bunso. Miss ka na ni Bunso. 2 salita, isang pangalan, isang text message. Iyon lang ang kinailangan para gumuho ang buong mundong binuo ni Hiraya sa loob ng halos 10 taon. Ang salitang bunso. Isang salitang para lamang dapat sa kanilang anak na si Kael. Ngunit ngayon, may ibang bunso na nangungulila sa kanyang asawa. At ang pangalang M. Vega, hindi ito isang kliyente, hindi ito isang supplier. Ito ay isang babae. Alam na alam ni Hiraya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ito ay isang babae. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa telebisyon. Pinilit na maging normal ang kanyang paghinga, kahit na ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok si Silas sa sala, nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa mundo ng kanyang asawa. Tapos na, nakangiting sabi nito. Inaantok na ako, mahal. Tara na. Tumangulang si Hiraya, hindi magawang magsalita. Naglakad siya papasok ng kwarto na parang isang robot. Humiga siya sa kama, tumalikod kay Silas at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, kitang-kita niya ang mga salita sa screen ng telepono, nagliliyab na parang apoy. Hindi na siya pwedeng magtanong. Sawa na siya sa mga perpektong paliwanag. Sawa na siyang magmukhang tanga sa sarili niyang pamamahay. Kung hindi sasabihin sa kanya ni Silas ang totoo, siya mismo ang hahanap nito. Kahit gaano pa kasakit, kahit ikawasak pa niya. Kinabukasan, gumising si Hiraya na may kakaibang bigat at lamig sa kanyang puso. Nawala na ang pag-aalinlangan. Napalitan na ito ng isang mapanganib na determinasyon. May plano na siyang nabuo sa kanyang isip habang nakahiga siya sa dilim kagabi. Habang nag-aalmusal, hinintay niya ang tamang tiyempo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpanggap na may kausap. Hello, tita? Opo. Ano po? Kailan pa? Sige po, tita. Huwag po kayong mag-alala. Pupunta po ako dyan. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay maingat na nilagyan ng maskara ng pag-aalala. Agad na napansin ni Silas. Anong nangyari, mahal? Tanong nito. Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na. Si Mama. Tumawag si Tita Belen. Isinugod daw sa ospital kagabi. Mataas daw ang lagnat at nahihirapang huminga. Nanginginig ang kanyang boses, pero hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang kanyang binibitawan. Ang kauna-unahang malaking kasinungalingan niya sa kanilang pagsasama. Ano? Gulat na sabi ni Silas. Bakit hindi man lang tumawag sa atin? Samahan na kita. Huwag na. Mabilis na sagot ni Hiraya. Kailangan ka sa klinika at may pasok ang mga bata. Ako na lang. Uuwi din ako mamayang gabi kapag sigurado na akong okay na si Mama. Mag-commute na lang ako. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat salita ay parang bubog na kailangan niyang lunukin. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Silas. Sigurado ka? Mag-ingat ka, ha? Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka. Tumangulang si Hiraya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito.
Sa takot na makita nito ang katotohanan, matapos ihatid ang mga anak sa eskwela, ang unang ginawa ni Hiraya ay tawagan si Amihan. Ami, kailangan ko ng pabor. Isang napakalaking pabor, sabi niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Puwede mo bang sunduin mamaya sina Bituin at Kael? Sa inyo na rin muna sila maghapunan. At pwede ko bang mahiram ang kotse mo? Anoong nangyayari, Hira? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Susundan ko siya, Ami. Mariing sagot ni Hiraya. Ngayon ang araw na malalaman ko ang lahat. Walang pag-aalinlangang pumayag si Amihan. Sa loob ng isang oras, nasa bahay na ni Hiraya ang kaibigan. Iniabot ang susi ng kotse nito. Mag-ingat ka, Hira. Sabi ni Amihan, hinawakan ng kanyang mga balikat. Ano man ang makita mo, tandaan mo, nandito lang ako. Niyakap niya ang kaibigan ng mahigpit. Salamat, Ami. Dala ang kotse ni Amihan, isang lumang sedan na hindi pamilyar sa paningin ni Silas. Nagtungo si Hiraya sa isang lugar, malapit sa klinika ng asawa. Naghahanap siya ng pwesto kung saan kitang-kita niya ang harapan ng klinika, ngunit hindi siya madaling mapapansin. Doon, sa loob ng sasakyan, nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa kanyang buhay. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat taong dumadaan ay pinag-aaralan niya. Ang bawat sasakyang humihinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Tanghali na. Kumalam na ang kanyang sikmura, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa puting pinto ng Montenegro Veterinary Clinic. Bandang 4:00 ng hapon, nang malapit nang sumuko ang kanyang pag-asa, bigla siyang nap-straight. Nakita niyang lumabas si Silas. Ngunit ang ipinagtaka niya, mas maaga ito sa karaniwang oras ng pagsasara ng klinika. Isinara nito ang pinto, nilock ito, at sumakay sa kanyang motorsiklo. Agad na binuhay ni Hiraya ang makina ng kotse, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Ito na, lumiko si Silas sa kanto. Pero hindi ito ang daan pawi sa kanila. Ito ang daan papunta sa kabilang direksyon, papunta sa highway na palabas ng Baryo Masilaw. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya sa manibela. Habang maingat siyang sumusunod, nagpapanatili ng sapat na distansya para hindi siya mahalata. Tinahak nila ang highway, nilagpasan ang mga pamilyar na lugar, hanggang sa pumasok sila sa mga kalyang hindi na niya kabisado. Ang bawat metro na kanilang tinatakbo ay naglalayo kay Hiraya sa buhay na kanyang nakasanayan at naglalapit sa kanya sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Lumiko ang motorsiklo ni Silas sa isang makitid na kalsada, papasok sa isang simpleng subdivision na may mga bahay na magkakatabi. Masikip ang daan, puno ng mga batang naglalaro at mga nakasampay na damit. Ito ay isang mundong malayong malayo sa kanilang tahimik at maayos na buhay. At doon, sa gitna ng isang kalyang hindi niya kilala, bumagal ang takbo ni Silas. Huminto ito. Huminto ito sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay na may bakod na kawayan at mga halaman sa paso. Ipinatay nito ang makina ng motorsiklo at doon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa harap ng isang bahay na hindi kanila, huminto rin ang pagtibok ng puso ni Hiraya. Ang maliit at simpleng bahay sa harap ni Hiraya ay tila isang entablado at siya ang tanging manonood sa isang dula-dulaang hindi niya alam na kasama pala siya. Ang kanyang asawa, ang kanyang si Silas, ay nakatayo doon, naghihintay. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Hiraya. Isang babae ang lumabas. Maganda ito, sa isang simpleng paraan. Mahaba ang buhok, balingkinita ng katawan. Ngumiti ito kay Silas,
Isang ngiting pamilyar, isang ngiting puno ng pagmamahal at pananabik na akala ni Hiraya ay para lamang sa kanya. At sa likod ng babae, sumunod ang isang batang lalaki. Siguro mga 6 o 7 taong gulang. Kamukhang kamukha niya si Silas. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng mukha, ang parehong ngiti na namumutawi sa mga labi. Ang batang ito ay isang maliit na kopya ng lalaking pinakasalan niya. Papa! Masayang sigaw ng bata at tumakbo ito papalapit kay Silas. Ang salitang iyon ay isang punyal na direktang tumagos sa puso ni Hiraya. Papa! Yumuko si Silas. Ang mukha ay nagliwanag sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Hiraya sa loob ng maraming taon. Isang purong kaligayahan na hindi nababahiran ng pagod o problema. Binuhat niya ang bata, inikot-ikot ito sa hangin habang tumatawa. Oh, kumusta ang champion ko? Narinig ni Hiraya na sabi ni Silas. Ang boses ay malinaw sa katahimikan ng hapon. Champion, ang tawag niya kay Kael kapag nakakakuha ito ng mataas na marka. Lumapit ang babae at humalik sa pisngi ni Silas. Isang halik na kaswal, natural, at puno ng pagmamay-ari. Niyakap ni Silas ang babae gamit ang isa niyang braso habang karga pa rin ang bata sa kabila. Doon, sa harap ng isang bahay na hindi kanila, sa isang baryong hindi pamilyar, nakita ni Hiraya ang isang perpektong larawan ng pamilya. Isang pamilyang masaya, isang pamilyang buo, at ang kanyang asawa ang sentro nito. Nanigas si Hiraya sa loob ng kotse. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Ang hangin ay tila naubos. Ang mga tunog sa paligid ay naglaho. Tanging ang eksena sa kanyang harapan ang malinaw. Tila isang bangungot na nagaganap. Habang siya'y gising na gising. Ang bawat halakhak ni Silas kasama ang bata ay isang sampal. Ang bawat pagngiti ng babae ay isang patalim. Ang 10 taon nilang pagsasama, ang 2 nilang anak, ang lahat ng pangarap at alaala. Lahat ay nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng emergency calls, ang lahat ng biglaang seminars, ang lahat ng pag-uwing gabi na, ito pala ang dahilan. Ito pala ang mundong itinatago niya sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa hindi malamang dahilan, parang may sariling isip ang mga ito. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang telepono mula sa passenger seat. Nanginginig niyang binuksan ang kamera. Itinutok niya ito sa kanila, sa masayang pamilya sa kanyang harapan. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Ngunit kailangan niya nito. Kailangan niya ng pruweba. Pruweba na hindi siya nababaliw, na totoo ang lahat ng sakit na unti-unti nang dumudurog sa kanyang pagkatao. Click! Ang tunog ng shutter ng kamera ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan sa loob ng kotse. Nakuha niya ang larawan, si Silas, ang babae, at ang bata, magkakasama, nakangiti. Ang ebidensya ng kanyang pagkawasak. Pagkatapos noon, tila bumalik sa kanya ang lahat ng lakas. Inapakan niya ang silinyador. Umalis ang kotse ng walang ingay, palayo sa lugar na yon, palayo sa katotohanan. Habang nagmamaneho siya papalayo, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Isa itong hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Ang bawat alaala nila ni Silas ay bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, ang bawat isa ay nababahiran na ng lason ng kasinungalingan. Ang daan sa kanyang harapan ay lumabo. Naging isang guhit na lang ng mga ilaw at kulay sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmamaneho lang siya ng walang direksyon, hinahayaang dalhin siya ng kotse kung saan man. Ang tanging gusto niya ay ang makalayo. Ngunit paano kalalayo sa sakit na nasa loob na mismo ng iyong puso?
Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mukha ng kanyang mga anak, sina Bituin at Kael, na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang ama. Ang kanilang mga purong nangiti, ang kanilang walang malay na pagmamahal para sa isang amang may itinatagong ibang mundo. At sa isang iglap, ang nag-uumapaw na sakit sa dibdib ni Hiraya ay nagliyab at naging purong galit. Hindi, hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago, hindi siya iiyak na parang isang talunan habang ang lalaking nanloko sa kanya ay masayang namumuhay sa kanyang kasinungalingan. Ang paghagulgol ay huminto. Ang mga luha ay natuyo sa kanyang mga pisngi, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang mga kamay niyang nanginginig kanina ay ngayon ay matatag na nakahawak sa manibela. Sa isang biglaang at marahas na pagpihit, gumawa ng isang matunog na U-turn ang kotse sa gitna ng kalsada. Ang pagmamaneho niya pabalik ay iba na. Hindi na ito isang pagtakas. Isa na itong pagsugod. Bawat metro na kanyang tinatahak pabalik sa subdibisyon na iyon ay isang hakbang papalapit sa paggiba ng mundong binuo ni Silas. Ang bawat pag-apak niya sa silinyador ay may kasamang bigat ng 10 taon ng pagtitiwala na ngayon ay basag na. Muli niyang narating ang makitid na kalye. Naroon pa rin ang motorsiklo ni Silas, nakaparada sa tapat ng bahay na parang isang trophy ng kanyang pagtataksil. Walang pag-aalinlangan, itinigil ni Hiraya ang kotse ni Amihan sa mismong tapat ng gate, bahagyang nakaharang sa daan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng manibela, sa gitna, kung nasaan ang busina. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait. At pagkatapos, idiniin niya ito. Isang mahaba at nakabibinging busina ang pumunit sa katahimikan ng buong kapitbahayan. Hindi niya ito binitawan. Ang tunog ay isang sigaw na walang salita. Isang deklarasyon ng giyera, isang anunsyo na ang lihim ay tapos na. Nagtinginan ang mga kapitbahay, lumabas sa kanilang mga bintana. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay natigilan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang mga segundo, bumukas ang pinto ng maliit na bahay. Unang lumabas si Silas, ang muka ay gusot sa inis at pagtataka. Sino ang walang modong bumubusina sa kanilang kalye? Sumunod sa likod niya ang babae, may pag-aalala sa muka. Napatigil si Silas nang makita ang kotseng nakaharang sa kanilang gate. Kumunot ang noo niya. Pamilyar ang kotse, iyon ang kotse ni Amihan. At sa isang sandali ng purong kilabot, ang kanyang mga mata ay dumapo sa taong nasa loob, sa likod ng salamin ng windshield. Ang mukha ni Silas ay nagbago. Ang inis ay naging gulat. Ang gulat ay naging pagkalito. At ang pagkalito ay naging isang hubad. At hindi maitatagong itsura ng matinding takot. At pagkagapi, nakita niya si Hiraya. Nakita niya ang kanyang asawa, na dapat ay nasa probinsya at nag-aalaga sa kanyang ina. Nandito siya. Alam na niya. Ang tunog ng busina ay isang matalim na hiyaw na gumising sa kaluluwa ni Mahalya. Sa loob ng 7 taon, ang buhay niya ay isang mahinang bulong. 7 taon ng pag-iingat, ng pagtatago, ng paghihintay sa dilim. Ngayon, ang katahimikang yon ay binasag ng isang marahas at hindi mapagkakamali ang ingay. Nang lumabas siya sa pinto, kasunod ni Silas, ang una niyang naramdaman ay inis. Sino ang bastos na gumagawa ng eskandalo sa kanilang tahimik na lugar? Ngunit nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Silas, ang kulay na unti-unting nawawala, ang mga matang nanlalaki sa purong takot, alam na niya. Ito na, ang araw na hinihintay niya. Ang isip ni Mahalya ay lumipad pabalik. 3 linggo na ang nakalipas. Nasa family day siya ng eskwelahan ng kanilang anak, si Liam. Mag-isa siyang nakaupo sa isang plastik na upuan, pinapanood ang ibang mga pamilya na buo at masaya.
Ang mga nanay at tatay ay magkaakbay habang pinapalibutan ng kanilang mga anak. Tumatawa, kumukuha ng litrato. Nakita niya si Liam sa entablado. Kasama ang mga kaklase nito, handa na para sa kanilang dance presentation. Bago magsimula, ang mga mata ng kanyang anak ay abalang naghahanap sa audience. Hindi siya ang hinahanap nito. Alam ni Mahalia kung sino. Hinahanap ni Liam ang kanyang ama. Ang ama na nangakong darating, pero gaya ng dati, sa huling sandali ay tumawag para sabihing may bigla ang emergency. Nang magsimula ang musika at ang sayaw, nakita ni Mahalia ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang anak. Sumasayaw ito, ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay pilit. At sa bawat galaw ni Liam, isang piraso ng puso ni Mahalia ang nadudurog. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tinanong ni Silas sa telepono kung kumusta ang presentation. Masaya si Liam. Pagsisinungaling ni Mahalia habang pinipigilan ng pait sa kanyang boses. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Pagod na siyang makipagtalo. Ngunit kinabukasan, habang nag-uusap sila ni Silas sa kanilang munting tahanan, hindi na niya napigilan ang sarili. Hanggang kailan, Silas? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat ng 7 taong pagtitiis. Hanggang kailan tayo magtatago? Ang anak mo, lumalaki na siyang laging umaasa sa mga pangako mong napapako. Hindi ka ba naawa sa kanya? Mahal naman, malambing na sabi ni Silas, hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat, di ba? Konting tiis pa. Aayusin ko ang lahat, pangako. Pangako. Isang salitang narinig na niya ng 1,000 beses. Isang salitang dati gabi nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ngayon lasang-lason na. 7 taon na akong nagtitiis, Silas, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Hindi ako masamang tao. Nagmahal lang ako. Nagmahal tayo. Bakit kailangan nating magdusa ng ganito? Bakit ang pamilya natin ang laging kailangang mag-adjust? Karapatan din namin na maging masaya ng hayagan. Niyakap siya ni Silas ng mahigpit. Malapit na, mahal. Maniwala ka sa akin. Ngunit habang nakayakap siya rito, habang sinasabi nito ang mga pamilyar na kasinungalingan, isang bagay ang nagbago sa loob ni Mahalia. Napagod na siyang maniwala. Napagod na siyang maghintay. Kung hindi kayang ayusin ni Silas ang lahat, kung duwag siyang harapin ang katotohanan, kung gayon, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Silas, binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi naging mahirap hanapin ang social media account ng asawa nito, si Hiraya Salcedo Montenegro. Isang guro, isang mabuting ina, base sa mga larawang nakapost. Mga larawan ng isang perpektong pamilya. Naramdaman ni Mahalia ang pamilyar na kirot ng inggit, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Pinalitan niya ito ng determinasyon. Sa isa sa mga post, nakatag ang numero ng eskwelahan kung saan ito nagtuturo. Isang tawag lang kinabukasan, nagpanggap siyang magulang na may katanungan at nakuha niya ang personal na numero nito. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay maliit ngunit tuso. Nang sumunod na dalaw ni Silas, habang naghahanda itong umuwi, maingat niyang kinuha ang isa sa mga mumurahing pink na hairclip ni Liam na ginagamit lang nito sa pag-ipit ng buhok kapag nag-aaral. Lihim niya itong isinuksok sa ilalim ng upuan ng motor nito. Isang maliit na binhi ng pagdududa. Hinintay niya ang linggo, ang araw na alam niyang family day ng mga ito. Bumili siya ng bagong SIM card at mula doon, gamit ang isang lumang telepono, nanginginig ang mga kamay na tinipa niya ang mensahe para kay Hiraya. Kilalanin mong mabuti ang asawa mo. Sinadya niyang gawin iyon. Sinadya niyang guluhin ang isip nito dahil naniniwala siya na kapag nagsimula ng magduda si Hiraya, hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang totoo. At iyon mismo ang kailangan niya. Kailangan niyang masira ang sikreto
para mapilitan si Silas na mamili. At sa puso ni Mahalia, umaasa siyang sa huli, sila ni Liam ang pipiliin nito. Ang pamilyang binuo nila sa pag-ibig, hindi lang sa obligasyon. Ngayon, habang ang tunog ng busina ay patuloy na umaalingaw sa kanyang tainga, ibinalik ni Mahalia ang kanyang isip sa kasalukuyan. Nakita niya ang babae sa loob ng kotse. Si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Isang larawan ng isang nasirang puso. Nakaramdam si Mahalia ng bahagyang kirot ng konsensya. Ito ang babaeng sinaktan niya. Isang inosenteng biktima sa isang digmaang hindi nito alam na kasali pala ito. Sa isang saglit, naawa siya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang awa ay isang luho na hindi niya kayang taglayin ngayon. Ang awa ay hindi magbibigay ng kumpletong pamilya sa kanyang anak. Ang awa ay hindi mag-aalis sa kanya sa pagiging kabit sa mata ng lipunan. Ito ang kailangang mangyari. Wala nang ibang paraan. Tumingin siya kay Silas. Ang lalaking mahal niya ay nakatayo roon, parang estatuwang nagyelo sa takot. Hindi ito makapagsalita, hindi makakilos. Ang tanging nagawa nito ay tumitig sa kotse, sa asawa nitong nasa loob, na parabang nakakita ito ng multo. Sa itsura pa lang nito, alam na ni Mahalia na kung hahayaan niya, mananatili silang lahat sa bilangguan ng kasinungalingan magpakailanman. Ang kahinaan ni Silas ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Ang ingay ng busina ay hindi tunog ng gulo para sa kanya. Ito ay tunog ng pagbabago. Ang pagwawakas ng mga bulong at pagsisimula ng mga sigaw. Ang katapusan ng pagtatago. Sa kabila ng galit sa mga mata ni Hiraya at ng takot sa mukha ni Silas, hindi sindak ang naramdaman ni Mahalia. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Isang pag-asa na sa wakas, matatapos na ang lahat ng ito. Na mula sa mga abo ng nasirang sikreto, maaari na siyang magsimulang bumuo ng isang tunay na buhay para sa kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang noo, handang harapin ang bagyo na siya mismo ang nagpalaki. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na si Liam na sumilip mula sa likod niya at hinigpitan ng hawak dito. At sa kanyang isip, habang pinagmamasdan ng dahan-dahang pagguho ng mundo ni Silas, isang salita lang ang namutawi. Sa wakas, ang katahimikan na sumunod sa pagtigil ng busina ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay nito. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging gumagalaw lang ay ang alikabok sa kalsada. Si Silas ay nakatayo roon, parang isang taong tinamaan ng kidlat. Ang mukha ay blanko sa pagkabigla. Si Mahalia naman sa likod niya ay napahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Ang kanyang pinlanong komprontasyon ay nagiging isang halimaw na hindi niya kayang kontrolin. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Unang lumabas ang isang paa, pagkatapos ay ang buong katawan ni Hiraya. Hindi siya umiiyak. Ang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang kalmadong maskara na nagtatago sa nagngangalit na bulkan sa kanyang kalooban. Hindi niya tiningnan si Silas, hindi niya tiningnan si Mahalia. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon sa isang bagay lamang. Ang motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang motorsiklong yon, ang saksi sa lahat ng pag-alis, sa lahat ng emergency, sa lahat ng paglalakbay papunta sa kabilang mundo ng kanyang asawa. Ito ang simbolo ng lahat ng kasinungalingan. Naglakad siya papalapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga kapitbahay ay nasa kanilang mga bintana na mga tahimik na manonood sa isang dramang hindi nila inaasahan. Hira. Sa wakas ay nahanap ni Silas ang kanyang boses.
isang pabulong, isang pagsusumamo. Hiraya, anong ginagawa mo dito? Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa tumigil siya sa tabi ng motorsiklo. Doon, sa gilid ng kalsada, may nakita siyang isang malaking bato na ginawang pangharang sa gulong ng isang dive. Walang pag-aalinlangan, yumuko siya at binuhat ito. Mabigat ito. Ngunit hindi niya ininda. Ang bigat ng galit sa kanyang puso ay mas mabigat pa ng 100 beses at doon nagsimula ang pagwasak. Ang unang hampas ay tumama sa headlight. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa katahimikan. Crash! Sunod-sunod na ang mga hampas. Bawat isa ay may kasamang ungol na nagmumula sa kanyang lalamunan. Hinampas niya ang mga side mirror hanggang sa madurog ang mga ito. Hinampas niya ang tangke ng gasolina. Lumubog ito sa bawat pagtama. Ang pintura ay natuklap. Hinampas niya ang upuan, ang instrument panel, ang lahat ng kaya niyang abutin. Hindi ito isang simpleng pagwawala. Ito ay isang seremonya. Bawat hampas ay para sa isang kasinungalingan. Para sa bawat gabing naghintay siya. Para sa bawat pag-aalalang naramdaman niya. Para sa bawat mahal kita na ngayon ay wala ng kahulugan. Para kina Bituin at Kyle. Para sa 10 taon ng kanyang buhay na kanyang ibinigay. Hiraya, tama na. Diyos ko, Hiraya. Sigaw ni Silas, sa wakas ay natauhan mula sa pagkabigla. Tumakbo ito papalapit sa kanya, sinubukang agawin ng bato. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Nakakahiya? Di umalingaw-ngaw ang sigaw ni Hiraya. Sa wakas ay nagsalita. Humarap siya kay Silas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Silas kailanman. Hiya ang iniisip mo ngayon? Ilang taon na sila lasatan ba? Ang barida ng hindi di taon na Silas? Ilang taon mo kaming ginawang tanga? Itinulak niya si Silas palayo ng buong lakas. Nagulat ito sa kanyang biglaang puwersa at napaatras. Mag-usap tayo ng maayos. Biglang sabat ni Mahalya, lumapit ng kaunti. Ang boses ay nagsusumikap na maging kalmado. Hiraya, pakinggan mo muna. Ang tingin ni Hiraya ay lumipat mula kay Silas papunta sa kanya. Kung ang tingin niya kay Silas ay galit, ang tingin niya kay Mahalya ay purong lason. Isang tingin na nagsasabing ikaw. Huwag kang maglakas loob na banggitin ang pangalan ko. Halos pabulong ngunit puno ng bagsik na sabi ni Hiraya. Huwag na huwag. Napaatras si Mahalya, biglang natakot sa babaeng nasa harap niya. Ito ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang inaasahan niya ay iyakan, sigawan, pag-uusap. Hindi ang ganitong klase ng primal na galit na kayang manira hindi lang ng gamit, kundi ng tao. Sa likod ni Mahalya, ang kanilang anak na si Liam ay nagsimula nang humagulgol sa takot. Ang iyak ng bata ang tanging tunog na pansamantalang nagpatigil kay Hiraya. Napatingin siya sa umiiyak na bata, isang inosenteng buhay na nadamay sa kasalanan ng mga magulang nito. May kirot na dumaan sa kanyang puso, ngunit mabilis itong natabunan ng panibagong alon ng galit. Ibinaling niya muli ang tingin sa wasak na motorsiklo at pagkatapos ay kay Silas. Ang galit niya ay humupa na. Pinalitan ng isang bagay na mas malamig, mas permanente. Isang nakapangingilabot na kawalan. Binitawan niya ang bato. Ang malakas na pagbagsak nito sa semento ay tila isang hatol. Lumakad siya papalapit kay Silas. Bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Ang mukha ni Silas ay puno ng takot at pagsisisi. Hira, mahal, patawarin mo ako. Magpapaliwanag ako. Nauutal nitong sabi. Ngunit hindi na nakikinig si Hiraya. Huminto siya sa mismong harap nito. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang pamilyar na pabango nito. Isang pabangong dati na nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon nagdudulot na ng pagkasuklam. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, inakala ni Silas na sasampalin siya nito. Ngunit hindi.
Sa halip, ang nanginginig na kamay ni Hiraya ay marahang dumapo sa pisngi nito. Sa isang haplos na dati puno ng pagmamahal, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, mga matang minsan niyang sinamba, mga matang pinaniwalaan niyang salamin ng katotohanan. Tapos na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi galit. Ito ay malamig, walang emosyon at pinal. Tila isang pader na bakal ang biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi na kailanman magigiba. Pagkatapos sabihin ang mga salitang yon, tumalikod na siya. Naglakad siya pabalik sa kotse, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang ay isang pag-alis, hindi lang mula sa kalyang iyon, kundi mula sa buhay na binuo nila. Naiwan si Silas na nakatayo roon, paralisado, habang pinapanood siyang maglakad palayo. Naiwan si Mahalia, hawak ang umiiyak na anak, habang dahan-dahang napagtatanto na ang tagumpay na inakala niya ay may kasamang pait at pagkawasak na hindi niya inasahan. Naiwan ang mga nag-uusyosong kapitbahay at ang wasak na motorsiklo, isang tahimik na monumento sa isang pamilyang winasak ng mga kasinungalingan. Sumakay si Hiraya sa kotse. Pinihit niya ang susi at ang tunog ng makina ay isang pangako ng pag-alis. Habang minamaneho niya ito, palayo sa eksena ng kanyang paghihiganti, hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang nasa loob ng sasakyan at isang napakalaking espasyo ang nabuo sa kanyang puso. Isang espasyong dating puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay isa ng malawak at malamig na kawalan. Ang biyahe pabalik sa kanilang bahay ay isang malabong panaginip para kay Hiraya. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya ay nakatayo na siya sa gitna ng kanilang sala, sa bahay na binuo nila mula sa kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang wedding picture nila na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila ay tila isang pangungutya. Ang mga drawing ng mga bata na nakadisplay sa ref, mga simbolo ng isang pamilyang winasak nang hindi pa man nila nalalaman. Ang paboritong upuan ni Silas, ngayoy parang trono ng isang traidor. Hinubad niya ang sapatos at umupo sa sofa. Ang katawan ay mabigat sa pagod, ngunit ang isip ay gising na gising. Naghihintay. Alam niyang darating ito. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang tunog ng isang tricycle na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Pagkatapos ay ang pamilyar na kalansing ng mga susi at ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Silas. Ang itsura niya ay 10 taong mas matanda kaysa kaninang umaga. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng desperasyon. Nang makita niya si Hiraya na nakaupo roon, kalmado at naghihintay, isang alon ng pagsisisi at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Nagsimula na ang pinakamahaba at pinakamasakit na gabi ng kanilang buhay. Hira? Basag ang boses nito. Lumakad ito papalapit, akmang uupo sa tabi niya. Ngunit tiningnan lamang siya ni Hiraya ng isang malamig na tingin na nagpatigil dito. Huwag kang lumapit sa akin, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Mahal, pakinggan mo ako, please. Pagmamakaawa nito. May pagkakamali ako. Alam ko. Malaking pagkakamali. Pero hindi ko sinasadya. Masyado lang akong maraming problema sa trabaho noon. Napabayaan kita. Napabayaan ko ang sarili ko. Nagsimula na ang mga dahilan. Ang mga pamilyar na script ng mga lalaking nahuhuli. Sinisi ang trabaho. Sinisi ang stress. At sa huli, sinisi siya. Wala sa akin ang problema, Silas.
Nasa sayo, putol ni Hiraya sa kanya. At pagod na akong makinig sa mga paliwanag mo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ito ba ang stress sa trabaho? Ipinakita niya ang screenshot ng text message mula sa numerong hindi nakasave. O ito, ipinakita niya ang larawan ng resibo mula sa Star Rosa. At sino si Embega Silas? Isa rin ba siyang supplier na kailangan mong aliwin? Bawat ebidensya ay isang sampal na hindi niya magawang ilagan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Silas. Wala na siyang masabi. Ang mga pinaghandaan niyang kasinungalingan ay isa-isang gumuho. At ito, nagpatuloy si Hiraya. Ang boses ay nagsimula ng manginig sa pigil na emosyon. Ito ba ang pinakamalaki mong emergency? Ini-swipe niya sa huling litrato. Ang litrato niya kasama si Mahalia at ang kanilang anak, ang masayang pamilya. Sa pagkakataong yon, napayuko si Silas, tila isang lobong biglang nawalan ng lahat ng hangin. Wala ng pagtanggi, wala ng paliwanag. Tanging ang hubad na katotohanan na lang ang natira. Patawarin mo ako. Bulong nito, ang mga luha ay nagsimula. Nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hira, patawad. Hindi kumibo si Hiraya. Ang paghingi ng tawad ay hindi na sapat para takpan ang sugat na kasing lalim ng karagatan. May isang huling tanong na kailangan niyang malaman. Isang tanong na magdidikta sa lalim ng pagtataksil na kanyang naranasan. Ilang taon na ang bata? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat. Nag-angat ng tingin si Silas. Ang muka ay basang-basa sa luha. Nag-aatubili siyang sumagot. Sagutin mo ako. Sigaw ni Hiraya. Ang kalmadong maskara ay sa wakas ay nabasag. Ilang taon na siya? 7! Halos hindi marinig na sagot ni Silas. 7 taon na siya. 7. Ang numerong yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya na parang isang bomba. 7. Ang panganay nilang si Bituin ay 8 taong gulang. Nag-compute ang kanyang isip. Mabilis at masakit. Ibig sabihin, nagsimula ang lahat ng ito nung bagong panganak pa lang siya kay Bituin. Noong mga panahong pinakakailangan niya ng kalinga at suporta, noong panahong ang buong mundo niya ay umiikot sa kanilang munting pamilya, ang asawa niya ay nagsisimula nang bumuo ng isa pang pamilya sa ibang lugar. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa nakita niya kanina. Ito ang pinakamatinding uri ng pagtataksil. Ang galit na naramdaman niya kanina ay nagbalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong matinding pagkasuklam. Tumayo siya. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay muling naging malamig. Ngunit ngayon ay may kasama ng bakal. Hira, please, huwag ganito. Pamilya tayo. Ayusin natin to. Pagmamakaawa ni Silas, sinubukang abutin ang kanyang kamay. Wala nang tayo. Sigaw niya, iniiwas ang kamay. Ang pamilyang sinasabi mo, matagal mo nang sinira. Bawat halik, bawat yakap, bawat mahal kita sa loob ng 7 taon. Lahat kasinungalingan. Kaya ngayon, umalis ka sa pamamahay ko. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Nakatitig siya kay Silas, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tapos na. Nakita ni Silas ang katapusan sa mga mata niya. Alam niyang wala nang babalikan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kanyang wallet at susi. At naglakad papunta sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Hira! Ngunit hindi na siya pinansin ni Hiraya. Nakatalikod na ito sa kanya, nakatingin sa litrato ng kanilang kasal sa dingding. Narinig niya ang pag-click ng pinto. Siya na lang mag-isa. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas na kanyang ipinakita sa harap ni Silas
ay biglang naglaho. Ang bakal sa kanyang tinik ay naging baso na biglang nabasag. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napaluhod si Hiraya sa sahig, sa gitna ng sala na puno ng mga alaala na ngayon ay pawang kasinungalingan na. At doon, sa katahimikan ng kanyang nawasak na tahanan, isang hagulgol ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng purong pagkawasak ng puso. Isang iyak na umaling-awngaw sa bawat sulok ng bahay na dati niyang tinawag na paraiso. Walang natulog si Hiraya ng gabing iyon. Manhid ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay isang magulong karagatan ng mga alaala, mga tanong, at sakit. Bawat sulok ng kanilang kwarto ay isang paalala ng kawalan. Ang espasyo sa kama, kung saan dati nahihimbing si Silas, ay isang malawak at malamig na lugar. Ang mga damit nito sa aparador ay mga multo ng isang buhay na hindi nababalik. Nang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang bintana. Bumangon siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Dahil sa kabilang kwarto ay may dalawang maliliit na pusong umaasa sa kanya. Paglabas niya, nakita niya ang mga anak na gising na, naglalaro sa sahig ng sala. "Good morning, Mama!" Masiglang bati ni Kael. "Ma, si Papa po? Hindi po ba siya umuwi?" Tanong naman ni Bituin. Ang mga mata nito ay naghahanap. Ang simpleng tanong na yon ay isang matalim na kutsilyo sa dibdib ni Hiraya. Huminga siya ng malalim, pinilit ng ngumiti. "Nag-almusal na ba kayo? Halika, maghahanda ako." Sinubukan niyang gawing normal ang lahat. Naghanda siya ng sinangag at itlog, gaya ng dati. Ngunit ang bawat kilos ay mabigat. Ang bawat pagngiti ay isang kasinungalingan. Habang kumakain sila, ang katahimikan sa mesa ay nakakabingi. Wala ang malakas na boses ni Silas, wala ang mga biro nito. "Ma, bakit po ang pula ng mata ninyo? Umiyak po ba kayo?" Tanong ni Bituin. Ang kanyang panganay na laging mapagmasid. Doon na naintindihan ni Hiraya na hindi niya na kayang magpanggap pa. Hindi niya kayang takpan ang katotohanan sa likod ng mga ngiti. Umupo siya sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. "Anak," panimula niya, ang boses ay nanginginig. "May kailangan kayong malaman." Tumingin siya sa kanilang mga inosenteng mukha. Paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ikaw ay hirap na hirap intindihin? "Si Papa, hindi muna siya uuwi dito sa bahay," sabi niya ng marahan. May kailangan lang siyang ayusin na trabaho sa malayo." "Babalik pa po ba siya?" Tanong agad ni Kael, ang mga mata ay nagsisimula ng manubig. Hindi kayang magsinungaling ni Hiraya. "Hindi na." "Hindi ko alam, anak." Ngunit si Bituin, sa kanyang 8 taong gulang na karunungan, ay alam na may mas malalim na dahilan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. "Nag-away po ba kayo ni Papa, Ma?" Tanong nito. Ang boses ay mahina. "Dahil po ba sa amin? Naging makulit po ba kami?" Ang tanong na yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Hiraya. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit. "Hindi, anak. Hinding-hindi. Wala kayong kasalanan. Wag na wag ninyong iisipin yan. Mahal na mahal ko kayo." "Hindi na po ba tayo mahal ni Papa?" Tanong ni Bituin. At ang mga salitang iyon, puno ng purong sakit ng isang bata, ang nagpabuhos sa mga luhang kaninan papinipigilan ni Hiraya. Humagulgol siya habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig kasabay ng kanyang pag-iyak. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Amihan. Dala-dala nito ang isang bayong ng mainit na pandesal at mga prutas. Nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, si Hiraya at ang mga bata na magkayakap habang umiiyak, agad niyang naintindihan. Binitiwan niya ang kanyang mga dala at lumapit. "Ako na ang bahala dito." Bulong niya kay Hiraya.
Inakay niya ang mga bata papunta sa kwarto, binigyan sila ng mga laruan at sinubukang pagaanin ang kanilang loob. Naiwan si Hiraya sa sala, nakatulala. Ang presensya ni Amihan ay isang paalala na hindi siya nag-iisa. Nang bumalik si Amihan, wala na itong sinabi. Niyakap lang nito si Hiraya at sa yakap ng kanyang matalik na kaibigan, muling bumuhos ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait na kanyang kinikimkim. Wala na, Ami. Hagulgol niya. Wala nang natira. Nang kumalma na siya, tumayo si Hiraya. May isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa dingding kung saan nakasabit ang malaki nilang wedding picture. Tinitigan niya ito, ang masayang mag-asawa sa araw ng kanilang kasal, puno ng pag-asa at mga pangarap. Isang malaking kasinungalingan. Maingat niya itong ibinaba mula sa pagkakasabit. Sunod, kinuha niya ang mga picture frames sa ibabaw ng TV, mga larawan mula sa binyag ng mga bata, mga family outing, mga simpleng sandali. Isa-isa niya itong tinanggal. Ang bawat larawan ay isang alaala na ngayon ay nababahiran na ng lason. Ayaw na niyang makita ang mga ito. Ayaw na niyang mabuhay sa isang bahay na puno ng multo ng kahapon. Habang abala siya sa pagtatanggal, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aatubili niya itong sinagot. Hello, Mrs. Montenegro? This is Mrs. Dizon, the school principal. Ma'am, napatawag po kayo? Kinakabahang tanong ni Hiraya. I just wanted to check on you, sabi ng principal. Ang boses ay puno ng formal na pag-iingat. May mga, naririnig kasi akong mga usap-usapan. I just want to say, you can take a few days off if you need to, para makapag-focus ka muna sa pamilya mo. Usap-usapan. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Hiraya. Kumalat na pala. Ang kahihiyan niya ay hindi na pribado. Isa na itong chismis na pinagpipiestahan sa buong baryo Masilaw. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig, napapalibutan ng mga larawang walang mukha. Ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagiging isang ina na kailangang maging matatag. At ngayon, ang kahihiyan sa mata ng buong komunidad. Tila dinadaganan siya ng buong mundo. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa salamin sa kanilang kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay namamaga at walang buhay. Ang kanyang muka ay guhit-guhit ng pagod at sakit. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng kanyang mga problema. Sino itong babaeng ito? Nasaan na ang Hiraya na masayahin, puno ng pangarap at naniniwala sa pag-ibig? Sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang wasak na refleksyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. At isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang tanong na walang sagot. Paano? Paano siya muling makakabangon mula dito? Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip na walang kulay. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga pagkain ay madalas hindi nagagalaw. Si Hiraya ay kumikilos na parang isang anino, naghahanda ng pagkain, naghahatid at sumusundo sa mga bata. Naglilinis ng bahay, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nakalubog sa dagat ng sakit at pait. Ang pag-iyak ay naging kasama niya sa gabi, kapag tulog na ang mga bata at siya na lang ang gising. Kaharap ang malamig na katotohanan ng kanyang nawasak na buhay. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro para kay Kael, bago ito matulog, bigla itong nagsalita. Mama, kapag po ba naging very good boy ako, babalik na si Papa? Ang tanong na yon, sa buo nitong inosente at dalisay na anyo, ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Hiraya mula sa kanyang pagkalugmok. Tinitigan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay si Bituin na tahimik na nakikinig sa may pintuan
Ang mga mata nito ay puno ng lungkot na hindi nababagay sa isang bata. Doon niya napagtanto. Habang nilulunod niya ang sarili sa kanyang sariling sakit, may dalawang maliliit na nilalang na dahan-dahan ding nalulunod kasama niya. Ang kanyang pagdadalamhati ay nagiging lason na rin para sa kanila. Hindi, hindi maari. Ninakaw na ni Silas ang kanyang asawa. Hindi niya hahayaang nakawin din nito ang kaligayahan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Ang nag-uumapaw na lungkot ay unti-unting natuyo. At mula sa mga abo nito, isang malamig at matigas na determinasyon ang isinilang. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para lumaban. Kinabukasan, gumising si Hiraya na may ibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang unang hakbang, linisin ang bahay sa lahat ng bakas ng lalaking nanloko sa kanya. Kumuha siya ng malalaking kahon. Pinasok niya ang kanilang kwarto at binuksan ang aparador. Isa-isa niyang tiniklop ang mga damit ni Silas, ang kanyang paboritong polo, ang t-shirt na suot nito noong una silang mag-date, ang barong na suot nito sa kasal nila. Bawat piraso ay may dalang alaala, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, ang bawat tupi ay isang pagpapaalam. Ang bawat damit na ipinapasok niya sa kahon ay isang pagtatakwil sa kasinungalingan. Inilagay niya roon ang kanyang mga sapatos, ang kanyang mga libro, ang kanyang tasa ng kape, lahat. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang mga gamit niya at ng mga bata. Pagkatapos, umupo siya sa harap ng kanilang lumang desktop computer. Binuksan niya ang internet. Nanginginig pa ng bahagya ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya sa search bar. Karapatan ng legal na asawa. Adultery Law Philippines. Child custody para sa mga biktima ng pangangaliwa. Nagbasa siya ng nagbasa. Mga artikulo, mga kaso, mga forum. Bawat salita na kanyang nababasa ay nagpapatibay sa kanyang loob. Hindi siya walang laban. May karapatan siya. May batas na poprotekta sa kanya at sa kanyang mga anak. Nang makahanap siya ng pangalan ng isang abogadong dalubhasa sa family law, hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang telepono, huminga ng malalim, at dinial ang numero. "Good morning, Reyes Law Firm. How may I help you?" Sabi ng boses sa kabilang linya. "Good morning," sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. "Gusto ko sanang mag-set ng appointment kay Attorney Reyes. Ang pangalan ko ay Hiraya Salcedo." Pagkatapos ng tawag, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Mayroon na siyang plano, mayroon na siyang unang hakbang. Nang gabing iyon, bago matulog, pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mahihimbing na mukha. Si Bituin, ang kanyang munting bituin. Si Kael, ang kanyang anghel. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang dahilan. Hinaplos niya ang buhok nila. "Pangako, mga anak," bulong niya sa hangin. "Aayusin ni Mama ang lahat. Bibigyan ko kayo ng isang magandang kinabukasan. Kahit wala siya, kahit tayo-tayo na lang." Kinabukasan, habang naghahapunan sila, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila ni Amihan na dumalaw para kumustahin sila. Sino naman kaya ito? Sumilip si Hiraya sa bintana. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Si Silas. Nakatayo ito sa labas ng kanilang gate, mukhang pagod at desperado. "Hayaan mo na siya," sabi ni Amihan. "Hindi," sagot ni Hiraya. "Kailangan ko itong harapin." Iniwan niya si Amihan kasama ang mga bata at matapang na lumabas ng bahay. Hindi niya binuksan ang gate. Hinarap niya si Silas sa pagitan ng mga rehas na bakal. "Hira, mag-usap tayo please." Pagmamakaawa nito, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Kahit 5 minuto lang."
Namimiss ko na ang mga bata. Hindi nagsalita si Hiraya. Tumingin lang siya sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Pumasok siya ulit sa loob ng bahay. Akala ni Silas ay tinalikuran na siya nito. Ngunit pagbalik ni Hiraya, may dala na itong isang brown envelope. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sobre sa siwang ng gate. Ano to? Nagtatakang tanong ni Silas. Basahin mo. Tanging sagot ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Silas at binuksan. Sa loob, isang opisyal na dokumento ang nakatiklop. Ang mga unang salitang kanyang nabasa ay malalaki at malinaw. Summons to appear in court. Nanlaki ang mga mata ni Silas. Nag-angat siya ng tingin kay Hiraya, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Akala niya, darating siya para magmakaawa sa isang babaeng umiiyak. Ang hindi niya alam, ang kaharap na niya ay isang babaeng handa ng lumaban. Walang imik na tumalikod si Hiraya, isinara ang pinto at nilock ito. Iniwan niya si Silas sa labas, hawak-hawak ang papel na magsisimula ng kanilang legal na digmaan. Ang opisina ni Attorney Reyes ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga papel na inilalatag ni Hiraya sa ibabaw ng malaking lamesang yari sa mahogany. Resibo, mga screenshot ng text messages, at ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, ang litratong kuha niya mula sa kotse ni Amihan. 7 years! Ulit ni Attorney Reyes, isang babaeng nasa mga 40 na may matalas na tingin at walang emosyong boses. Tinitigan niya ang litrato ng masayang pamilya ni Silas sa ibang babae. Malinaw na malinaw ang kaso mo, Mrs. Salcedo. Adultery, with clear evidence of cohabitation and a child born out of the illicit affair. This is a strong case. Habang isinasalaysay ni Hiraya ang buong kwento, mula sa pink na hair clip hanggang sa gabi ng pag-amin ni Silas, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang mga salita ay tiyak. Hindi ito ang kwento ng isang biktimang kaawa-awa. Ito ay ang testimonya ng isang babaeng inagawan ng karapatan at handa nang bawiin ito. Humanga si Attorney Reyes sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Handa ka ba sa magiging epekto nito? Magiging magulo ito, lalo na sa isang maliit na bayan tulad ng Masilaw. Handa na po ako, sagot ni Hiraya, walang pag-aalinlangan. Ang gusto ko lang po ay ang nararapat para sa mga anak ko at ang hustisya para sa panlolokong ginawa nila sa akin. Sa pag-file ng kaso, tila isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Hiraya. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula. Gaya ng sinabi ng kanyang abogada, ang balita ay kumalat sa baryo Masilaw na parang apoy. Naramdaman niya ito sa bawat paglabas niya ng bahay, ang mga tinging humahabol sa kanyang likuran, ang mga bulungang biglang humihinto kapag siya'y napapadaan. Ang mga kapitbahay na dati masayang bumabati sa kanya ay ngayon ay iiwas ng tingin o bibigyan siya ng isang tinging puno ng awa o, mas malala, ng paghusga. Kawawa naman si Teacher Hiraya. Napakawalang hiya naman ng asawa niya. Pero 'di ba? Baka naman may pagkukulang din siya kaya nababae yung asawa? Nakarating sa kanya ang lahat ng iyon. Masakit, oo. Ngunit hindi na niya hinayaang talunin siya nito. Sa bawat paghatid niya sa mga anak sa eskwela, itinataas niya ang kanyang noo. Nginingitian niya ang mga taong nakakasalubong. Tumitingin siya ng diretso sa kanilang mga mata. Ipinapakita niyang hindi siya isang bagay na dapat kaawaan o pagtsismisan. Siya ay isang ina na pinoprotektahan ang kanyang mga anak, isang babaeng naninindigan para sa kanyang dignidad. Ang unang araw ng kanilang pagdinig sa korte ay dumating. Ito ay para lamang sa paunang pag-uusap. Pagbaba pa lang ni Hiraya sa tricycle,
Sa tapat ng munisipyo, naroon na agad ang kaba. Ngunit nang makita niya si amihan na naghihintay sa kanya sa may hagdanan, gumaan ang kanyang pakiramdam. "Kaya mo yan," sabi ng kaibigan, hinawakan ang kanyang braso. Papasok na sana sila nang may tumawag sa kanyang pangalan. Hiraya. Ang boses na yon. Ang boses ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Lumingon si Hiraya at naroon nga si Mahalya. Nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanila. Mag-isa ito. "Maari ba tayong mag-usap? Sandali lang," sabi ni Mahalya. Ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong kaba at determinasyon. Tiningnan ni Hiraya si amihan. "Mauna ka na sa loob. Susunod ako." Nag-aatubiling pumasok si amihan. Naiwan ang dalawang babae sa labas ng korte, ang dalawang babaeng nagmahal sa iisang lalaki, sa isang komprontasyong hindi maiiwasan. Lumapit si Mahalya. "Gusto ko lang sabihin na hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganito." Panimula niya, ang boses ay mahina. "Ang gusto ko lang naman ay isang buong pamilya para sa anak ko." Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi ng purong pagkainsulto. "Hindi mo sinasadya." Ulit niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. 7 taon, Mahalya. 7 taon kang naging bahagi ng isang kasinungalingan. Sa 7 taon na yon, may pinili ka araw-araw. Pinili mong maging kabit. Pinili mong itago ang relasyon ninyo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo sinasadya dahil bawat araw sa loob ng 7 taon, sinadya mo. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mahalya. Nawala ang pag-asang makakuha ng simpatiya. "Mahal ko si Silas," mariin niyang sabi. "At ako? Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko para sa kanya?" Ganti ni Hiraya, ang boses ay bahagyang tumaas. "Ako ang asawa niya. Ako ang ina ng mga nauna niyang anak. Ang pamilyang gusto mo para sa anak mo, ninakaw mo mula sa mga anak ko." Napayuko si Mahalya, walang maisagot. "Hindi kita kinakaawaan," nagpatuloy si Hiraya. Ang bawat salita ay tila isang matulis na yelo. "Pareho tayong biktima ng panloloko niya, oo. Pero ang kaibahan natin, ako, wala akong kamalay-malay. Ikaw, alam mo ang lahat. Alam mong may pamilya siyang sinisira, pero nagpatuloy ka pa rin." Huminga ng malalim si Hiraya. "Kaya kung nandito ka para humingi ng tawad, sinasayang mo lang ang oras mo. Ang gusto mo ay pamilya, para sa anak mo. Ang gusto ko ay hustisya para sa mga anak ko. Magkita na lang tayo sa loob." Iniwan ni Hiraya si Mahalya na nakatayo roon, natigilan at walang masabi. Ang inaasahan nitong komprontasyon na puno ng emosyon ay sinalubong ng isang pader ng katotohanan na hindi niya kayang gibain. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat. Nakita ni Hiraya si Silas na nakaupo sa kabilang panig, katabi ang abogadong kinuha nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin si Silas. Ang dating kumpiyansa at yabang nito ay ganap na naglaho, napalitan ng isang itsurang pagod at talunan. Ang paunang pagdinig ay mabilis, formalidad lamang. Ngunit pagkatapos, habang palabas na sila ng silid, isang lalaking nakabarong ang humarang sa kanila. "Attorney Reyes, Mrs. Salcedo," bati nito. Nagpakilala ito bilang abogado ni Silas. "Maaari ko ba kayong makausap saglit?" Pumunta sila sa isang sulok ng pasilyo. Ang abogado ni Silas ay diretsyong nagsalita. "Alam namin na malakas ang kaso ninyo, attorney," sabi nito. Nakatingin kay Attorney Reyes. "At para maiwasan na ang gulo at kahihihiyan para sa lahat ng panig, lalo na para sa mga bata, ang kliyente ko ay handang mag-alok ng isang settlement agreement." "Ano ang alok ninyo?" tanong ni Attorney Reyes, walang interes. Ang abogado ay lumingon kay Hiraya. Tila sinusubukan siyang kumbinsihin gamit ang mga mata nito.
Handa si Mr. Montenegro na ibigay sa inyo ang bahay at lupa, isang malaking halaga para sa financial support, at sasagutin niya ang lahat ng pag-aaral ng mga bata hanggang kolehiyo. Isang alok na higit pa sa sapat, isang alok na kayang bumuhay sa kanila ng komportable. Ang tanging kondisyon, nagpatuloy ang abogado, ay iaatras ni Mrs. Salcedo ang kasong adultery laban sa aking kliyente at kay Miss Vega. Ang hangin ay tila huminto. Ito na yon, ang pagsubok sa kanyang determinasyon, ang halaga ng kanyang pananahimik. Tiningnan ni Hiraya ang abogado, pagkatapos ay si Silas na naghihintay sa malayo. Ang mukha ay puno ng pag-asa na tatanggapin niya ang alok para matapos na ang lahat. Tinitigan ni Hiraya ang abogado ni Silas, pagkatapos ay ang sarili niyang abogada na si Attorney Reyes na naghihintay sa kanyang desisyon. Sa isang sulok ng kanyang isip, narinig niya ang isang munting tinig na bumubulong. Tanggapin mo na. Para matapos na. Para sa kinabukasan ng mga anak mo. Ang alok ay isang madaling daan, palabas sa gulo. Isang ginintuang tulay palayo sa kahihiyan at sakit. Ngunit may isa pang tinig sa loob niya. Isang tinig na mas malakas, mas matatag. Ang tinig ng Hiraya na natutong lumaban. Ang tinig na ito ay nagsasabing ang pag-atras sa kaso ay parang pag-amin na ang pera ay kayang bilhin ang kanyang katahimikan, na ang halaga ng kanyang dignidad ay may katumbas na tseke. Huminga siya ng malalim. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Nagulat ang abogado ni Silas. Maging si Attorney Reyes ay bahagyang napatingin sa kanya. Mrs. Salcedo, sigurado po ba kayo? Tanong ng abogado ni Silas. Ito na po ang pinakamagandang alok na maibibigay namin. Sigurado ako, sagot ni Hiraya. Tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang bahay at lupa, ang sustento para sa mga anak ko. Hindi yan alok. Obligasyon niya yan bilang ama. May kaso man o wala. Ang hinihingi ko sa korte ay hindi pera. Ang hinihingi ko ay pananagutan. Ang hinihingi ko ay hustisya. Pero ang kahihiyan ay wala sa akin. Putol ni Hiraya. Nasa kanila. Hayaan ninyong harapin nila. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan ang abogadong hindi makapaniwala. Ang pagtanggi ni Hiraya sa alok ay ang hudyat ng isang tunay na digmaan sa korte. Ang mga sumunod na linggo ay naging magulo. Ang bawat pagdinig ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Kailangan niyang ikwento ng paulit-ulit ang detalye ng pagtataksil sa harap ng maraming tao. Kailangan niyang ipakita ang mga ebidensya na parang binubuksan niya muli ang kanyang mga sugat para pagpiestahan ng lahat. Ngunit sa bawat araw, mas lalo siyang tumitibay. Ang suporta ni Amihan at ng kanyang pamilya ay hindi natinag. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagmamahal sa kanyang mga anak ang nagsilbing baluti sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kanyang testimonya. Nakaupo siya sa witness stand. Ang buong korte ay nakatingin sa kanya. Sa isang panig ay si Silas na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa kabilang panig ay si Mahalia na nakayuko at tila pasan ng buong mundo. Mrs. Salcedo, tanong ni Attorney Reyes, maari mo bang isalaysay sa korteng ito kung paano mo natuklasan ang relasyon ng iyong asawa at ni Miss Vega? Nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Isinalaysay niya ang lahat, hindi bilang isang babaeng galit, kundi bilang isang babaeng nagsasabi ng katotohanan. Mula sa hair clip, sa resibo, sa mga text message, hanggang sa araw na sinundan niya si Silas at nakita ang kabilang mundo nito. Ang kanyang pagsasalaysay ay malinaw, detalyado, at puno ng dignidad. Nang matapos siya, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang bigat ng 7 taong panloloko ay naramdaman ng lahat ng nandoon.
Ang desisyon ng korte ay lumabas pagkatapos ng ilang linggo. Gaya ng inaasahan, nanalo si Hiraya. Ipinagkaloob sa kanya ng korte ang full custody kina Bituin at Kael. Inutusan si Silas na magbigay ng sapat na sustento buwan-buwan. At ang pinakamahalaga, sina Silas at Mahalia ay napatunayang nagkasala sa kasong adultery. Ang epekto nito ay mabilis at malawak. Nawalan ng lisensya si Silas bilang veterinaryo. Ang kanyang klinika, na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay napilitang magsara dahil wala nang nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging sinonimo ng pagtataksil sa buong Baryo Masilaw. Si Mahalia naman ay kinailangang harapin ang legal na kahihinatnan ng kanyang ginawa. Kasama na ang pagiging sentro ng tsismis at panghuhusga sa kanilang komunidad. Ang pangarap niyang magkaroon ng isang buong pamilya ay naging isang bangungot. Isang hapon, ilang araw, pagkatapos lumabas ang desisyon, nag-aayos si Hiraya ng mga gamit sa bahay ng may kumatok. Si Silas. Ang itsura nito ay pagod. Ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito mula sa labas ng gate. Pinagbuksan niya ito, ngunit nanatili lang sila sa may pintuan. Nandito lang ako para mag-sorry, sabi nito. Ang boses ay basag. Walang dahilan. Walang paliwanag. Kasalanan ko ang lahat. Sinira ko ang buhay mo, ang buhay ng mga anak natin, ang buhay nating lahat. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hiraya ang isang tunay na pag-amin mula sa kanya. Walang halong pagdadahilan. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Dagdag nito. Tumingin si Hiraya sa lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang galit sa kanyang puso ay wala na. Ang pait ay unti-unti nang nawawala. Ang natira na lang ay isang malawak na espasyo ng kalungkutan para sa lahat ng nasayang. Pinapatawad kita, Silas, sagot niya, at naramdaman niya ang isang malaking bigat na naalis sa kanyang dibdib. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, isang malaking desisyon ang binuo ni Hiraya sa kanyang isip. Kinagabihan, tinipon niya ang kanyang mga anak. Bituin, Kael. Panimula niya. May sasabihin si Mama. Aalis tayo dito sa Masilaw. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ni Bituin. Ngumiti si Hiraya, isang tunay at pagod na ngiti. Sa isang lugar na malayo. Sa isang lugar kung saan pwede tayong magsimula ulit. Sa isang lugar na malapit sa dagat. Sa Davao po. Masayang tanong ni Kael. Iyon ang lugar na laging kinukwento ng lola nila. Oo, anak, sagot ni Hiraya. Sa Davao. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Tayong tatlo lang. Habang nakatingin siya sa mga nagagalak na mukha ng kanyang mga anak, alam ni Hiraya na tama ang kanyang desisyon. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang paglalakbay patungo sa paghilom. Ang mga sumunod na araw ay abala sa pag-iimpake. Ang bawat kahon na kanilang isinasara ay isang pagsasara rin ng isang kabanata ng kanilang buhay. Sa huling araw nila sa bahay, habang hinihintay ang truck na kukuha sa kanilang mga gamit, tumayo si Hiraya sa may pintuan at tinanaw ang buong kabahayan. Napakaraming alaala. Masasakit, oo. Pero meron ding masasaya. Isinara niya ang pinto sa huling pagkakataon. Walang lungkot, walang pait. Tanging isang pakiramdam ng paglayaanda at pag-asa para sa bagong umaga na naghihintay sa kanila sa Davao. 6 na buwan ang lumipas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsilbing musika sa kanilang bagong buhay. Ang alat sa hangin ay tila nagpapagaling sa mga sugat na naiwan ng nakaraan. Ang init ng araw sa Davao
ay nagbibigay ng bagong init sa kanilang mga pusong minsan nang nanlamig. 6 na buwan, tila isang buong buhay na ang nakalipas mula nang iwan nila ang Baryo Masilaw. Ang paglipat ay hindi naging madali. May mga gabing binabangungot pa rin si Hiraya. May mga araw na hinahanap pa rin ng mga bata ang kanilang ama. Ngunit sa bawat pagsubok, magkakasama nilang hinaharap ito. At unti-unti, ang sakit ay napapalitan ng paghilom. Nakatira sila ngayon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment na may tanawin ng dagat. Nakahanap si Hiraya ng trabaho bilang guro sa isang pampublikong paaralan malapit sa kanila. Ang kanyang mga bagong katrabaho ay hindi alam ang kanyang nakaraan. Para sa kanila, siya si Teacher Hiraya, isang dedikadong guro at isang mapagmahal na ina. Isang bagong simula, isang malinis na pahina. Isang hapon, pagkatapos ng klase, sinundo ni Hiraya ang kanyang mga anak. Hindi na tulad ng dati ang lungkot sa kanilang mga mata. Si Bituin ay sumali sa dance club ng kanilang eskwelahan. Si Kael naman ay laging may dalang kwento tungkol sa kanyang mga bagong kalaro. Nakahanap na sila ng sarili nilang lugar sa bagong mundong ito. Ma, pwede po ba tayong pumunta sa beach? Tanong ni Kael habang naglalakad sila pauwi. Ngumiti si Hiraya. Sige ba, magbihis muna tayo sa bahay? Sa dalampasigan, habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, pinanood ni Hiraya ang kanyang mga anak. Masaya silang nagtatakbuhan, naghahabulan sa mga alon at gumagawa ng mga kastilyong buhangin. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika para kay Hiraya. Umupo siya sa isang malaking driftwood, hinayaan ng malamig na buhangin na dumampi sa kanyang mga paa. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang liham na kararating lang kaninang umaga. Galing ito kay amihan. Kumusta ka na, Hira? Balita ko masaya na kayo dyan. Si Silas, nabalitaan kong umalis na rin ng Masilaw. Nagpunta raw sa Maynila para subukang magsimula ulit. Si Mahalya naman, nanatili dito pero hindi na rin halos lumalabas ng bahay. Ang buhay ay nagpapatuloy, di ba? Pero ang pinakamahalaga, ikaw at ang mga bata. Huwag mo kaming kalimutan, ha? Miss na namin kayo. Tiniklop ni Hiraya ang sulat. Wala nang pait, wala nang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kung sino siya, ngunit hindi na nito hawak ang kanyang kinabukasan. Mama, tingnan niyo po. Sigaw ni Bituin. Itinuturo ang kanilang ginawang kastilyong buhangin. Ang ganda po, di ba? Lumapit si Hiraya. Ang kastilyo ay simple lang, pinalamutian ng mga shell at damong dagat. Ang ganda nga anak, ang tibay. Kahit po dumating yung alon, hindi po siya agad masisira, sabi ni Kael. Ngumiti si Hiraya. Sa simpleng kastilyong buhangin ng kanyang mga anak, nakita niya ang isang perpektong metapora para sa kanilang buhay. Silang tatlo. Isang pamilyang muling itinayo mula sa mga wasak na piraso, maaaring hampasin ng mga alon ng buhay, maaaring may mga bahaging gumuho, ngunit ang pundasyon, ang pagmamahala nilang tatlo, ay nananatiling matibay. Niyakap niya ang kanyang 2 anak, hinigpitan ang pagkakayakap sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya. Mahal ka rin po namin, Mama, sabay nilang sagot. Tumayo silang tatlo sa dalampasigan, magkakahawak kamay, habang pinapanood ang tuluyang paglubog ng araw sa abot-tanaw. May mga peklat pa rin sa puso ni Hiraya. Mga peklat na marahil ay hindi na ganap na mawawala. Ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito ay mga paalala na lang ng isang digmaang kanyang nilabanan at pinagtagumpayan. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, sa ilalim ng papalubog na araw, nahanap ni Hiraya ang kanyang tunay na kalayaan. Ang kalayaan mula sa galit. Ang kalayaan mula sa nakaraan. At ang kalayaan para magmahal muli
Hindi ng isang lalaki, hindi pa sa ngayon, kundi ng kanyang sarili at ng bagong buhay na buong tapang niyang itinayo mula sa mga abo. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng dagat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Hiraya. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-asa para sa bagong umaga na darating. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang paglalakbay mula sa abo ng kasinungalingan patungo sa liwanag ng isang bagong pag-asa. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa inyong pagsama-sama sa bawat hakbang, sa bawat luha, at sa bawat pagbangon ni Hiraya. Habang isinasalaysay natin ang kanyang kwento, para na rin nating isinasabuhay ang kanyang mga pinagdaanan. Naramdaman natin ang bigat ng kanyang pagdududa, ang pait ng kanyang pagkabigo, at higit sa lahat, ang hindi matatawarang lakas na kanyang natagpuan sa gitna ng pagkawasak. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala na ang pag-ibig, kung minsan, ay nagiging isang mahirap na aral. Ngunit ito rin ay isang testimonya na sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon ng mas matatag, na ang pagpapatawad, higit kanino man, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, isang susi para makalaya mula sa tanikala ng nakaraan at bigyan ng puwang ang kapayapaan sa ating puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay mahalaga rin hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong paglalakbay ng puso. Naway baunin ninyo ang pag-asa at ang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging sumisikat ang isang bagong umaga. Manatili po kayong matatag